Panginoon. Salamat po sa mga pagpapalang ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na dinala niyo po sa lugar na ito para naligtas, Panginoon, para makinig po ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa patuloy po na pag-iingat sa amin sa buong araw, O Diyos, sa pagiging tapat sa aming buhay, Panginoon. At sa mga pagpapala, Lord God, na araw-araw po namin nararanasan sa iyo. Sa pagkain sa aming kanina, O Diyos, maraming salamat po. Hindi niyo po kami pinagkulang, maging sa aming kalusugan, Panginoon, ikaw po siya nag-iingat sa amin. Tunay nga, Panginoon, na kulang yung salita, kulang maging yung aming gawa, at yung anumang kayamanan na meron kami para ibalik sa iyo yung pasasalamat, Panginoon, sa katapatan mo sa amin. Tunay nga na ikaw ang Diyos o mabuti at hindi yun magbabago, Panginoon. Yun ka na, Panginoon. Mabuti ka na at hindi po yun mawawala, Panginoon, at hindi ka magbabago sa bawat isa sa amin. Patuloy po namin dalangin, Panginoon, sa aming pong pagpakikinig ng iyong pong salita sa katuruan ngayong gabi. Binubuksan po namin ang mga pusong isipan at binubuksan din namin, Panginoon, ng iyong salita para kami, Lord God, ay tunay na makarinig mula sa inyo, Panginoon, ng mensahe na gusto nyo ituro sa amin. Iniimbitahan po namin, Panginoon, ang pagsama po ng Espiritu sa amin sa mundo. Pinupuri ka namin sa pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. So tuloy po natin yung ating pong pag-aaral patungkol sa last week, yung praying through the scripture. Ngayon naman po, last week po pinag-usapan natin kung bakit kailangan yung salita ng Diyos kapag tayo po ay nananalangin. So last week pinag-aralan natin na hindi po lahat ng prayer o hindi lahat ng panalangin ay tama. Hindi din po lahat ng mahaba o malalim na panalangin. Hindi lahat ng emotional ay spiritual. Hindi lahat ng mahaba panalangin ay malalim. At hindi lahat ng emotional ay spiritual na panalangin. Nakita po natin last week na isang mahalagang katotohanan na kapag mababa yung word life, mababaw din ang, sino ba nakakalala? Pag mababaw ka sa salita ng Diyos, mababaw din yung iyong prayer life. So ngayong gabi, mas lalalim po tayo. Dahil meron pong isang problema na madalas nangyayari sa ating mga Kristyano. Marami po sa atin yung mahilig makinig sa sermon o ng preaching. Marami po sa atin yung may Bible app. Meron din ako yan. May mga reading plans tayo. May mga quiet time po tayo. Pero tanungin po natin yung ating sarili nito, mga katanungan na ito. Ilang beses ka bang nagbasa ng Bible pero hindi ka talaga nakausap ng Diyos? Ilang beses po tayo nakinig ng sermon pero hindi tayo umiyak sa kanyang harapan? At ilang beses po natin nabasa yung isang verse pero hindi natin siya ipinanalangin? Minsan po ang problema ay hindi kakulangan sa kaalaman sa salita ng Diyos. Ang problema po natin ay kulang tayo sa pakikipagtagpo. Nagbabasa tayo pero hindi tayo nakikipag-usap. Nakikinig tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos pero hindi po tayo tumutugon o hindi tayo sumasagot. Alam na natin yung salita minsan ng Diyos. Minsan yung mga topic na tinuturo sa atin, alam na natin, pero hindi natin siya dinadala pabalik sa Diyos. At dito po papasok yung mensahe natin ngayong gabi. Yung title po ng pag-usapan natin ngayong gabi, ayan, sabi po niya, hindi sapat na alam mo ang salita, dapat pinapanalangin natin. So, yung mga pangako ng Diyos ay hindi lang po para maintindihan natin. O, yung salita ng Diyos ay hindi lang para mas maintindihan natin. Ito po ay para mas maranasan natin, ipagpasalamat at para isuko yung ating sarili. So, ang title po ng pag-usapan natin ngayong gabi ay next po. Next. From reading to crying out. Turning scripture into personal prayer. So ngayong gabi, hindi lang po tayo magbabasa, hindi lang tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, kundi ipapanalangin po natin yung salita ng Diyos. Paano yun? Maganda po matutunan natin to at may apply natin to kasi meron tayong mga Bible studies, meron tayong mga Sunday sermons, prayer meeting sermons, tsaka mga personal devotions po natin.
Pag-aaralan natin ngayon paano siya gawing personal. Paano gawing personal yung talata ng Bible. Paano gawing pag-amin ng isang talata. Paano tayo hihingi ng tulong sa isang utos ng Diyos. At paano tayo sasamba sa isang katotohanan. So yung title natin is From Reading, mula sa pagbabasa, sa nagbabasa ka lang ng salita ng Diyos, to crying out. So binabalik mo na sa Panginoon yung kanyang mismo salita. Hindi sapat na alam ang salita, dapat ito ay ipinapanalangin. So why reading alone is not enough? Bakit hindi sapat na binabasa lang natin ang salita ng Diyos? Unang point po, information does not equal to transformation. Ibig sabihin, hindi porket marami ka nang alam sa Biblia, marami ka nang alam sa salita ng Diyos, ibig sabihin is nagbabago na yung buhay mo o may pagbabago na sa buhay mo. Marami po kasi meron silang Bible knowledge, marami silang alam sa Bible. Marami silang nakukuha ng mga verse, pero walang pagbabago. Sabi po ng Hebreo chapter 4 verse 12, may pagbukas po kayo sa akin, hindi ko na nilagay dyan. In-encourage ko po magdala kayo lagi ng Bible. Kahit prayer meeting for Bible study, dalhin niyo po yung physical Bible or yung digital po. Kasi mamaya kung ano na ilagay ko dyan. Hebreo chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Sa English po, the Word of God is living and powerful. Now, kung living, kung buhay ang salita ng Diyos at powerful ito, makapangyarihan ito, kailan siya nagiging buhay sa atin? O kailan natin nararanasan yung power ng salita ng Diyos? Kailan tumatagos sa isang Kristiyano yung salita ng Diyos? Ang sagot po dyan, kapag pinayagan natin tumagos sa ating mga puso ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Yung Bible verse po o yung Bible passage na binasa mo lang, yung Bible passage na dinaanan mo lang or pinakinggan mo lang at hindi mo ipinag-pray ay wala pong dulot sa atin. Kahit saan kayo tumingin dyan sa mga sasakyan, may mga stickers yan ng life verse nila, no? Para masabi nilang sa kanila yung verse, may mga nagpapatato din ng Bible verse sa katawan para masabing sa kanila yung Bible verse. Meron din po yung mga cellphone natin yan. Yung mga cellphone natin may wallpaper yan na may Bible verse. No? Pero ganun pa man po, nakakalungkot po isipin na kahit ganun yung may mga verse ka sa katawan mo, sa sasakyan mo, pag tinignan na po yung ating mga buhay, parang walang bakas yung verse na yun. Naalala ko nung may nagpatuto ng ng Leviticus, tapos maling verse yung nailagay. So wala na yun. Kapag Sunday service po, kahit itong prayer meeting, pagkatapos po ng mensahe sa atin, ang pagtuturo sa atin ng Panginoon, for example is, ang teaching sa atin is magmahalan bilang magkakapatid. No? Yan yung topic, Sunday. Tapos nag-breakout groups pa tayo. Pero pag uwi mo sa bahay, ng away ka kaagad. Wala pong effect yung salita na napakinggan mo. Kasi hindi mo ipinanalangin. Hindi mo hiningi sa Diyos na may sa buhay mo. Yun po yung sinasabi natin, praying in the Scripture. Praying the Scripture. So reading without prayer, kapag tayo daw po ay nagbabasa lang ng salita ng Diyos, at hindi natin siya ipinapanalangin, ito yung mga resulta. Una, intellectual pride. Yan. Reading without prayer produces intellectual pride. Ano yan? Ito po yung pagmamataas na kaalaman. Ito yung mga taong sikat sa larangan ng Scripture, ng Bible, bihasa pagdating sa salita ng Diyos. Pero ang hangarin nila is i-debate lang yung ibang relihiyon. Kung kilala nila kung sino yun, hindi ko na babanggitin. Pangalawa is familiarity without reverence.
Familiar ka dun sa salita ng Diyos pero wala kang paggalang dun sa mismong salita ng Diyos. Para bang tinuturing mo yung Bible as encyclopedia or other source ng information. May mga ganyan po. No? At tinatawag nilang Christian din po yung kanilang mga sarili. Kasi nag-aaral sila ng salita ng Diyos. Pero tatanungin mo sila, hindi sila nag-church, wala silang church. No? Bible lang ako. Solo Bible lang. Student ako ng Bible. No? Familiar sila sa salita ng Diyos pero walang pagsunod, walang reverence. Pangatlo is knowledge without obedience. Baka po, check po natin dyan sa tatlo kung saan po tayo dyan. Knowledge without obedience. Ito po yung alam na nila yung salita ng Diyos, napapakinggan nila palagi, pero walang pagsunod. Yung pasok dito, sa lalabas, paglabas sa church, naiwan sa church yung pinag-aralan. Nag-breakout groups pa yun, ano? Tapos pag-uwi, ano ba yung tinuro kanina? Walang pagsunod, no? Mga kapatid, ang salita po ng Diyos at ang utos ng Diyos, hindi po natin siya kayang sundin sa sarili nating karunungan. No matter how you try, no? Kahit gaano natin gusto yung sundin ang salita ng Diyos, hindi ito madali sa atin. Kailangan lagi natin ang grace ng Lord. Kaya pag mayroong inuutos sa atin ang salita ng Diyos, ipanalangin po natin. Ang Panginoon, gusto ko po itong masunod, gusto ko itong may sa buhay. Mamaya tatry natin yan, mag-practice natin yan. Ito, sabi po dito, minsan kabisado natin yung mga Bible verse, pero hindi natin siya iniiyak sa Panginoon. So, meron akong estudyante sa Bible study, hindi ko na siya pangalanan. Nag-aaral kami about impyerno. Napag-aralan niyo na po ba? Impyerno. Nag-Bible study kami, topic namin impyerno. Pagkapos namin ng Bible study, yung mga kasama niya nagpimerienda na sa labas. Siya naiwan lang po na nananalangin mag-isa. O, hindi ko rin po alam kung ano pinagpipray niya. Maaaring pinagpipray niya yung sarili niya dahil dun sa topic na impyerno na ayaw niya mapunta dun. O maaaring pinagpipray na din yung mga mahal niya sa buhay na huwag din mapunta dun. Ibig sabihin, yung pinag-aralan niya dun sa Bible study, talaga nangungusap sa kanya na nag-drive sa kanya para manalangin. May iba nagpimerienda na siya. Siya gusto niyang, may gusto siyang may sa buhay. So wag po natin sayangin po yung mga araw na tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, lalo na yung every Saturday natin. No? Naisin natin na may sa buhay natin kung ano po yung tinuturo sa atin. Ipanalangin natin. Ano mga topic nyo sa Saturday? Fruit of the Spirit, patience, ano pa ba? Joy. Sikapin po natin na may sa buhay natin siya. Ipanalangin natin. Lord, gusto ko magkaroon ng kapayapaan. Lord, gusto ko magkaroon ng self-control. Panalangin natin, iloob natin sa Diyos. Para yung pinag-aralan natin ay hindi naiiwan sa ating isip. Hindi bumababa sa ating mga puso. Lalo na kapag meron pong kasalanan na ina-expose sa iyo ang Panginoon through sermon, no? May nag-preach dito about sa kasalanan tapos ikaw yung, alam mo, ikaw yung subject nun. Diba? Rumenta ka agad sa Panginoon, humingi ka ng tawad, humingi ka ng bagong puso. Magsisi ka. Ano? Ibig sabihin, i-apply mo agad kung ano po yung napapakinggan natin. Ang danger po ng devotional routine, yung nagbabasa ka lang, nag-aaral ka lang, tapos wala ka talagang praying dun sa pinag-aralan mo, wala po tayong tunay na pakikipagunay sa Diyos para lang tayo nagbasa. Now, ito po, how to pray a verse line by line. Paano natin ipapanalangin yung mga versikulo dito po sa Bible. Line by line. Mamaya i-try natin yan. So, step 1, gawing pagsamba ang pahayag. Tinagalog ko na siya, pero sa English yan, dito. Turn revelation into worship pa yun. Kalimutan ko English, tinagalog na kasi dito. So, for example po sa Awit chapter 51. Sa English na lang ako dito. Awit chapter 51 verse 1. Ang sabi po dun is, have mercy on me, God. Have mercy on me, God. So, paano natin gagawin pagsamba yung kapahayagan? Ano may kapahayagan patungkol sa Diyos dun? Ibig sabihin ng Diyos natin ay maawain. So, pwede natin ipanalangin na ikaw ang Diyos na maawain
hindi ka malapit, hindi ka mapagparusa, ikaw ang Diyos na may awa. So doon pa lang sa verse na yun, sa unang line pa lang ng verse na yun, nakakapag-worship ka na sa Panginoon. Na ipapanalangin mo na yung binasa mo. Simple lang yan. Pangalawa, gawing pagsuko ang utos. Pag may nakita po tayong utos dun sa verse na binabasa natin, ipanalangin natin, no? Nasabihin natin, Lord, for example, be holy. Sa Peter to eh. Be holy, sabi ng salita ng Diyos, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So anong gagawin mo ngayon? Lalapit ka ngayon sa Panginoon, ipapanalangin mo na, Lord, hindi ko kayang gawing banal yung sarili ko. Tulungan niyo po ako. So yun, step by step. Pangatlo po is gawing pananampalataya yung mga pangako ng Diyos. Gawing pananampalataya yung pangako ng Diyos. For example, yung sa gawin mo panalangin ng Lord, palakihin mo yung faith ko habang binabasa ko yung salita mo. Yung verse mo sa Romans yun. So faith comes from hearing and hearing the word of God. Yung verse ko. Tapos pwede natin ipanalangin ng Lord, palakihin mo yung faith ko, dagdagan mo po yung faith ko. Habang binabasa ko, inaaral ko yung salita mo. Pang-apat, gawin natin pagsisisi yung paghatol sa puso. Sa Hebreo chapter 4 verse 12, yung binasa natin kanina. Yung dun sa last line nyo. Ayun, sabi po dyan, ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at spirito ng mga kasukasuan ng buto at nakakaalam ng mga iniisip at pinabalak. So, pwede natin ipanalangin po dito sa mismong line na to, na yung salita daw ng Diyos dito, ay nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. So, pwede natin ipanalangin sa Lord, na Lord, ilantad mo po kung ano po yung motibo ko. Huwag mo pong hayaan na mapuhin ko yung sarili ko. So, yun yung mga step po. Pwede niyo yung picture at pwede niyo po yung sulat. Hindi yan ano lang, samples lang po yan na mga pwede natin itanong. So kung mapapansin nyo, para siyang quiet time, para siyang devotion, yung 5 Ws in 1H, para siyang ganun, pero hindi siya sinusulat, kasi sa devotion natin, sinusulat natin. Dito po, pag nagbabasa tayo sa salita ng Diyos, pinapanalangin na natin siya, direkta. So listening is a part of prayer. Prayer is not a monologue, it is a communion. Pag nagbabasa tayo ng verse ng Bible, huminto tayo, magmuni-muni, at tanungin natin yung ating mga sarili. Anong sinasabi ng Diyos tungkol sa akin o tungkol sa Kanya? May dapat pa akong baguhin. What scripture prayer does to the heart? Ano pong nagagawa pagka ginagawa natin yung scripture praying? Una, it exposes sin. Kagaya ng binasa natin yung verse kanina. Ine-expose nito kung ano po yung iniisip at binabalak ng ating mga puso. Pangalawa, it revives the soul. Sa Psalm chapter 19, verse 7, di ba ba? Psalm chapter 19, verse 7, ang batas ni Yahweh walang labis, walang kulang, ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tutuloy ni Yahweh mapagkakatiwala na bibigay ng talino sa payak na isipan. So yan pa lang yung verse po na yan, no? Pwede na natin siyang gawing prayer mamaya. Ang batas ni Yahweh walang labis, walang kulang. Ito'y nabibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tutuloy ni Yahweh mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. At pangatlo, it aligns the will. It aligns the will. Romans chapter 12, verse 2. Huwag kayo makayayan sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa ganon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng ating Diyos. So yan po. So kapag ganito po tayo manalangin, hindi lang tayo basta nagbabasa. Hindi lang po tayo basta humihingi sa Diyos, kundi binabago po tayo ng salita ng Panginoon. Nagiging buhay ang salita ng Diyos. So, gusto ko po makipag-focus sa akin sa aklat ng Santiago, chapter 1. Santiago, chapter 1, verse
verse 22 to 25. Santiago chapter 1, verse 22 to 25. Tapos apply po natin yung personal line by line prayer exercise. Ayan, basahin natin. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So diyan pa lang meron ka nang pwedeng ipanalangin dyan. Sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ng kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So, unang line, be doer of the word and not hearers only. Pwede natin yung ipanalangin agad na, Lord, ilang beses po akong nakarinig ng sermon na hindi ko po ginawa. Ilang beses po ako naging hearer lang ng salita ng Diyos at hindi naging doer. Marami tayong pwedeng ipanalangin, magkaroon tayo ng self-check. Tapos, meron pa dyan yung salita mo. Yung sabi din yung parang salamin. Ang salita ng Diyos ay parang salamin. Kaya no. Ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. So pwede natin yung panalangin na ipakita sa atin ng Diyos yung ating pong mga pagkukulang. Kailangan natin ayusin. Tapos yung pagiging makakalimutin, nabanggit din po dyan. So ipanalangin natin na huwag tayong makalimot sa ating pinag-aaralan. So yun po, gawin natin siya ngayon, no? Itong verse na to, James chapter 1, verse 22 to 25. Personal prayer po tayo ngayon, wala po tayong groupings. So, bubuksan po natin yung Bible natin. Nanamdamin po natin itong 22 hanggang 25. Ng James pa lang po ito. So, papracticein pa lang po natin siya. Tapos, gawin niyo po siya sa mga bahay niyo po. Everyday, magandang exercise po siya. So, yun nga, kagaya ng nabanggit ko po kanina, para siyang devotion, pero hindi siya sinusulat. Ipinapanalangin siya. No? Hindi mo lang siya basta ino-obserbahan, inilalapit mo siya sa panalangin. So, bakit po maganda itong exercise? Una, hindi siya generic, hindi siya purely emotional, and very practical siya. At nakataon po siya sa obedience. So, yun po. Taka po tayo sa pananalangin natin, tapos mamaya magkaroon tayo ng corporate prayer. Buksan natin yung mga Bible natin sa James 1:22-25. Tapos tayo po mismo yung lumapit sa ating Panginoon. So meron tayo personal time ngayon. Tapos later po, mag-corporate prayer po tayo. Sige po. Manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagtuturo niyo po sa amin sa inyong pong salita. Dalangin po namin, Lord God, sa patuloy po namin pag-aaral po ng aklat na ito, Panginoon. Patuloy po kayo mangusap sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po kami sa magdala sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. So, hanap po tayo ng personal space natin. Tapos, gawin po natin.